Magandang gabi, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan natin yung tinatanong nila na, Sir, yung mga sintomas ba ng hypothyroidism like low energy, madaling lamigin, brain fog, tapos yung constipation, nawala na ba sa'yo? Kasi 3 years na akong hypo, di ba? Sasagutin ko ngayon. Ang answer, hindi ko masasabing 100% na wala na. Kasi kalokohan naman yon. Bakit? Kasi hindi na nga gumagana yung thyroid ko. Siyempre, iba pa rin. Pero sige, sagutin ko. Ibibigay ko ng 90%. Why? Sir, sabi mo dati, andyan yung madali kang lamigin, inaantok ka, low energy ka. Dati yon. Nung bagong radioactive ako at bagong nagde-develop ang aking hypothyroidism. So sir, paano nangyari yung magic overnight ba? Ang answer, hindi po. Okay? So, unahin natin dito yung pag-inom mo ng levothyroxine. Consistent ba ang pag-inom mo ng levothyroxine? Baka naman mamaya, sumasablay ka. Ibig ko sabihin, baka kung kailan mo lang gustong inumin, dun mo lang iniinom. So, mali yun. Pangalawa, umiinom ka ng levothyroxine, oo. Pero baka wala pang 30 minutes, nakaka 15 minutes pa lang mula nung ininom mo, kumakain ka na agad ng almusal. Okay? O kaya sinusundan mo agad ng iba mo pang gamot o kaya ng mga vitamins and supplements, no? So, mali rin po yun. Pangatlo, hindi ka bumabalik sa doktor mo para mag-follow up ng check-up, no? So, it's a big no-no. Okay, sir, ginagawa ko naman lahat yan eh. Bakit medyo tamlayan pa rin ako? Ito yung isang sikreto na itinuro sa akin ni doctor dito sa Australia. At dito ko napatunayan na napakahalaga po ng diet. Okay, ano ba yung diet na yun? Ketogenic diet ba yan? Intermittent fasting ba yan? Ang sagot, hindi po. Alam nyo kung ano? Eat balanced diet. Pero rich in protein diet. Mula nung kumain po ako ng mataas na protina, no? Ibig ko sabihin, dinagdagan ko yung protein intake ko. Kagaya ng salmon na isda, bangus, baramundi, hipon, dibdib ng manok, yung mga lean beef. Nung dinagdagan ko yan, nag-iba po ang pakiramdam ko literal. Sa loob siguro ng mga 2 weeks, andyan na. Yung metabolism ko sobrang okay. Nagkaroon ako ng parang +1 ako sa strength. Dati hindi nga ako makabitin ng ganun sa pull-ups. Nung dumating dito sa Australia, ni simpleng push-up na 5 beses up, ay hirap na hirap ako. Wala talaga. Ngayon, kahit 100 push-up na tuloy-tuloy, kaya ko. Ganon. Rich in protein, ibig sabihin mataas sa protina. Okay? Madalas ganyan ang ginagawa ko ng diet. Nawala yung brain fog ko, nawala yung pananamlay ng katawan ko. Ngayon, pag gumanyan ako sa gym sa salamin, nakikita ko na butol-butol na yung pawis ko. Nakikita ko na rin sa forearm ko. Bumabakat na rin sa damit ko yung pawis ko. Dati hindi talaga. Dry skin pa. Lagi pa ako naka-jacket. Ngayon, kaya ako maglakad ng naka-short, naka-t-shirt. Pero dati, let's say 2024 nung dumating kami rito, talaga namang medyo jacket all the way ako, pantalon, kasi feeling ko lagi akong lalamigin. Pero ngayon, nagsasando na ako, naka-short na ako, mga ganyan. Okay? So ano pa? Hindi na rin ako nagkakaroon ng constipation. Okay? Nakakatulong po kasi ang protina sa ating thermogenesis, no, sa pagre-regulate ng ating body temperature. Nakakatulong din siya sa repair and growth ng ating muscle. Okay? Nakakatulong din po siya sa ating metabolism. Pag may muscle ka na malakas at maganda, bumibilis po ang ating metabolismo. Okay? Kaya yun po ang aking in-improve. Hindi po ako nawawala ng protina. Minsan morning, 2 itlog pero puti lang yung kinakain ko, no? Tapos prutas. Okay? Tapos minsan naman sa lunch, dibdib ng manok o kaya isda, isushoot ko lang yun sa air fryer. Wala akong pakialam sa lasa. May magkaroon man ng lasa, sasawsaw ko lang sa suka na may bawang, okay na ako dun. Tapos gulay para sa ating fiber. Okay? Prutas, ganun din, fiber. Napaka-importante po ng diet.
Ngayon, nanumbalik lahat yon. Yung dati pag gumanon ako, para akong wobbly na matutumba. Ngayon, hindi. Kaya ko mag-dips, dip bar, kaya ko mag-push up ng tuloy-tuloy, kaya ko mag-pull ups, kayang-kaya, walang problem. Nanumbalik yung lakas, okay? Kasama na rin dyan, syempre guys, yung tamang pag-inom ng levothyroxine at saka yung pagpapacheck up. Okay? So ikaw, tatanungin kita, mahalata mo bang may hypothyroid ako sa itsura ko? Ako sasagutin ko, hindi ko na nakikita yung itsura ko dati kaysa nung bagong diagnose ako ng hypothyroid. Sobrang layo na. Okay? Kasi talagang ginawa ko yung dapat na lifestyle. Yung balanced diet, tapos yung aktibong lifestyle. Hindi naman natin kailangang magbuhat ng sobrang bigat. Ang kailangan dito, balance talaga. Ngayon, pagdating naman sa pagkain, napakalaki ng papel niyan sa overall health natin. Kahit naman wala kang sakit eh. Basta kumakain ka ng tama ng maayos, mapapanatili mong healthy ang katawan mo. Yung focus mo, okay yan. Ngayon, I feel great. Okay? Nagagawa ko yung gusto kong gawin. Nagagawa ko yung mga dapat. Pagiging asawa, pagiging ama, pagiging anak. Nagagawa ko ng tama yun, no? Tulad nito, ah, lumalabas kami, kailangan kong habulin yung anak ko, kailangan kong makipaglaro sa kanya. Nagagawa ko yun. 'Di ba? Plus, sa trabaho ko, o 'di ba? Nagtuturo ako, nagagawa ko yun dapat. Nag-handle ako ng maliliit na bata, 'di ba? So, kayang-kaya. Importante guys dito talaga yung pagkain, yung ehersisyo, pa-check up ka. Okay po yun, no? So, napakahalaga po talaga nun. Hindi tayo po pwedeng mawala ng protina. Mula kasi nung itinuro sa akin yun ni Doc, ginawa ko, sabi ko, okay, protein, ano bang meron dyan? Ano bang gagawin natin sa protein? Kumakain naman ako ng karne, pero yung akala mong kinakain mo enough na, hindi pa pala. Okay? Katwira kasi natin nun, basta busog na ako, healthy na ako. No, mali po yun. Okay? So, dapat balanse at tamang pagkain. Okay? So, sana nakatulong and thank you for watching. Good night.